Sectonal meeting sa 5 barangay sa bayan ng Lipa. Liga lumahok sa pagpupulong. Kontra Bigay at Anti-Epal Committee inilunsad ng COMELEC sa lalawigan ng Sultan Kudarat. At CFAG ng BFP binuo sa isang barangay sa lungsod ng Tacurong. Yan ang ulo ng mga balita sa pagbabalik ng Sultan Kudarat Headliners. Magandang araw, lalawigan ng Sultan Kudarat. Narito na ang mga pangunahing balita sa Sultan Kudarat Headliners ngayong Oktubre 12, taon 2023. Sectonal meeting sa 5 barangay sa bayan ng Lipa. Liga lumahok sa pagpupulong. Narito ang ulat. Personal na nakilahok ang personal ng National Irrigation Administration sa isang linggong sectoral meeting sa 5 barangay na bahagi ng Purikay, Pansul, Tran, Tagisa at Barurao o Pataba Irrigators Association. Ito ay hakbang lamang para sa gagawing dam na kung saan nakasentro ang pamahalaan sa muling pagbabalik operasyon dahil apektado ngayon ang nasa 1,273 hectares na palayan na tinaguri ang rice granary ng bayan. Sinabi sa nasabing pagpupulong ni Imelda Marcos Rigunan, Senior Institutional Development Officer, na puspusan ang kanilang ginagawang pagsisikap para lang maibalik sa lalong madaling panahon. Matatandaan, kabilang ang dam ng National Irrigation Administration ang nasira sa pagragasa ng Bagyong Paeng noong ika-28 ng Oktubre noong nakaraang taon. Kaugnay nito, naglaan ng malaking pondo ang NIA para lang temporaryong magamit ang dam habang patuloy ang pagsasaayos ng Libak Integrated Rural Irrigation Project. Oras na operational na ang LERIP kabilang ang Pataba Irrigators Association, Salaman, Pawas, Makatipid at Lingno ang makakabenepisyo ng tubig. Sa ngayon kasi, ayon pa kay Pataba Irrigators Association Vice President Larry Castromayor, maliban sa paglahok sa sectoral meeting, kailangan ang bayanihan system ang papairali na upang sa gayon ay mabilis ang recovery ng main at lateral canal sa loob ng Pataba Irrigators Association. Sa huli, ang Bagyong Paeng ang pinakamapinsalang bagyo sa kasaysayan ng Libak, wika pa ni Castromayor. Ako ang inyong kaibigang Apolinario 30 Valencia para sa Sultan Kudarat Headliners. Kontra Bigay at Anti-Epal Committee inilunsad ng COMELEC sa lalawigan ng Sultan Kudarat. Narito ang ulat. Inilunsad ng Commission on Election ang formal launching of the Provincial Committee on Kontra Bigay kasama ang iba't ibang election officers sa lalawigan ng Sultan Kudarat. Sa pahayag ni Reginald Abad, election officer ng COMELEC, ang layunin nito ay upang masiguro na walang mangyayaring premature campaign, lalo na at sa susunod na linggo pa ang campaign period. Base kasi sa COMELEC Resolution number 10946, ipinahayag noong ika-30 ng Agosto kasalukuyang taon ang creation of the Committee on Kontra Bigay Establishment of Kontra Bigay Complaint Center and Rules and Regulations. Kaugnay sa disqualification ng isang kandidato para sa vote buying sa ilalim ng Section 68 ng Omnibus Election Code at prosecution ng vote and selling bilang election offense sa ilalim ng Section 261.
Nilinaw ni Abad ang vote buying at vote selling ay maituturing na election offense at may kaparusahan na pagkakakulong ng hindi bababa sa 1 taon at hindi hihigit sa 6 na taon, bukod sa iba pang mga parusa na nakasaad sa batas. Habang sinabi pa ni Abad na may guidelines din na ibinigay ang COMELEC sa mga kandidato sa poster streamer size, common poster area. Ako ang inyong kaibigang Apolinario, 30 Valencia para sa Sultan Kudarat Headliners. Para sa uling balita, CFAG ng BFP binuo sa isang barangay sa lungsod ng Tacurong. Narito ang ulat. Nagkaroon ng simulation exercise sa mga dumalo sa Community Fire Auxiliary Group o CFAG ng Bureau of Fire Protection o BFP para sa mga taga-barangay poblasyon ngayong araw sa Talakudong Grandstand sa Tacurong City Hall Ground, na kung saan sinanay ang mga dumalo sa pagkapula ng apoy na kung sakaling may sunog. Nagsimula ang aktibidad noon pang ika-10 ng Oktubre hanggang ngayong araw na kung sinanay ang mga dumalo sa pagresponde, nagkaroon ng first aid gaya ng bandaging at iba pa na aktibidad na pinangunahan ng mga kawani ng BFP. Sa simulation exercise, hinati ang mga dumalo sa 3 grupo na dito aktwal silang tinuruan sa pagsuot ng damit ng mga bombero, pagresponde, pagpatay ng apoy at first aid na kung sakaling may nasugatan. Sa hapon, nagtapos ang mga dumalo sa Basic Skills for Responder course na ginanap sa Purok 9, Barangay Poblacion Gymnasium, na bawat isa na dumalo na nakatanggap ng sertipiko na nagpapatunay sa kanilang pagtatapos. Ang pagsasanay ay 3 araw na ginanap sa Purok 9, Barangay Gymnasium, Barangay Poblacion, Lungsod ng Tacurong, at sa Talakudong Grandstand naman ang simulation exercise na sa pagtatapos, dinaluhan ito ng mga barangay kagawad na sina Honorable Kate Dantoy, Honorable Larry Felay, Honorable Harry Sumatra, Honorable Lucito Garcia at Honorable Ramon Noble. Sina Fire Officer 2 Hilton John B. De Senilla, Fire Officer 1 Jule 9 P. Pondog at si Chief Fire Officer 1 Francis Aquino naman ang kumatawan kay Fire Chief Inspector Mary Erica C. Pedrosa sa hanay naman ng BFP. Ang CFAG training ay binuo para matulungan ng mga kabomberuhan na kung sakaling may sunog sa isang lugar. At CFAG sa Barangay Poblacion ay ika-3 grupo na binuo. Kasalukuyan ay may mga ganito na rin sa Barangay San Emanuel at Barangay Baras. Ako ang inyong kaibigang Apolinario, 30 Valencia para sa Sultan Kudarat Headliners. At yan ang kabuuan mga balita sa araw na ito. Mga balitang kailangan ninyong malaman. Balitang walang kinakampihan. Mga balitang totoo. Mga balitang may dalang aral at inspirasyon. Ito ang Sultan Kudarat Headliners. Hanggang bukas, maraming salamat at magandang araw, kaibigan.